Yo! Eto na naman tayo pare sa utang inang pakulo na to, no? Batastradamus, yo! Susubukan ako mag-predict ng mga outcome sa paparating na second sight ngayon. Second sight 15! Damn! So 2-day event siya. So eto para sa day 1. Tirahin na ba natin? Galing, no? Sinasabi nila parang second sight pa lang pang-ahon na yung lineup. Tangina, totoo naman. Kung makikita mo, baka may Shernan ka. Headliner mo, Shernan, Husky, Creeply, Topher. Puta. Diba? O, anong tingin nyo dyan? Ako, tingin ko, ano yan? Makukuha ni Creeply tsaka ni Topher. Alam ko lang mas effective. Tingin ko hindi ako sure, di ba? Nagmamarunong lang din ako. Pero sa pagkakaalala ko sa kanya-kanya mga estilo nila, mukhang mas may advantage to si Creeply tsaka si Topher. Tingnan natin. Yeah. Alam mo naman, masaya ako nagkakamali sa mga bagay na to. Kasi ibig sabihin mas maganda yung battle kung ganon. Pero tingin ko yung humor ni Creeply tsaka yung rap ability niya. Tapos yung chemistry nila ni Topher. Si Topher effective din, alam ko effective din siya sa mga ano niya, sa mga jokes niya, no. Feeling ko mas well-rounded MC si Creeply kumpara ka sa mga makakalaban niya. Although alam kong finalist si Husky, di ba? No disrespect sa kanya. At syempre Shernan, yun nga, second most viewed battle MC sa buong mundo. Di ba? Hindi ibig sabihin na kumbaga inferior sila. Tingin ko lang may advantage si Creeply tsaka si Topher dito. So yun, tingnan natin. Kung yun nga, kung manalo si Shernan at Husky, ibig sabihin na yung may mga bago silang ipinakita. Kung ano man, yun yung tingin ko. So, yeah. Yun siya. Kayo pare, anong tingin nyo? Pero yun, so Creeply, Topher, yan, tingin ko una. Sunod na battle, Zenlook tsaka Vitrum. Puta na, maganda, no? Pero alam kong si Vitrum crowd favorite ngayon yan. So sigurado, at siguro mas pang crowd talaga yung ano niya, tawag dyan, sabihin mong style niya, mas benta sa masa kumpara kay Zenlook na syempre mas may specific ka na demographic sa ganong style. Matalinhaga type na, kumbaga left field, di ba? Hindi siya digestible para sa iba, di ba? So sigurado kampe kagad ang crowd kay Vitrum yan. Pero ako syempre hindi ko halos binibigyan ng puntos ang crowd reaction. Tingin ko pwedeng makuha ni Zenlook yan. Siguradong mas solid yung material ni Zenlook na ihanda ngayon dahil alam niya na kaharap niya magaling tapos crowd favorite pa. So yun, tingin ko lang objectively speaking mas hindi din no? Subjectively speaking siguro mas
mas may weight siguro yung ginagawa ni Zenluk kasi. Dahil kakaiba di ba? So, yun. Ako, tingin ko, parang magwawagi sa gabing yun. Zenluk, makukuha niya. Pero siguradong dikit yung laban na yun. Tapos, sunod ito, Jonas versus MP3, no? Fuck. So, parang kakanood ko lang din nung K-Ram MP3. Medyo similar dun. Yung mangyayari. Siyempre, mas punchliner si MP3. So, hindi ko maalala yung scoring ko sa kay K-Ram tsaka MP3, pero alam ko naka-apekto yung round 3 ni MP3 sa kabuuan ng decision ng mga judge. So kung malinis yung performance si MP3 dito, di ba? Kahit matalo siya kay Jonas, ang ganda ng malilive niya na impression. Kumbaga, minsan kasi hindi rin naman tungkol, o hindi nga minsan madalas hindi naman tungkol sa panalo-talo rin dahil pag solid yung pinakita mo, kaya panalo ka, kaya talo ka mismo, di ba? Pinakalimbawa yun nga, Vitrum tsaka EJ Power, parang walang may pake kung sino nanalo di ba? So yun din yun so kung ako kay MP3, magawa niya malinis yung performance niya at wag siya magpa-apekto sa clowning ni Jonas dahil pwede ka maapektuhan sa sa stage, fuck. Tapos narinig mo yung crowd, sinasakyan ka, pwede ka mawalan ng moral sa ganun. So kung hindi siya magpapa-apekto sa ganun, tapos maganda yung material, malinis yung performance, sobra solid na battle yan. Pero yun mahirap i-convince ang mga tao na mananalo ka kung ikaw si MP3 at kalaban mo si Jonas, tapos parehas kayo may magandang performance, no? So masyadong veteran si Jonas para matalo kay MP3. So yun, tingnan natin kung sana yung material ni MP3 sa sobrang solid matalo si Jonas, di ba? Pero tingin ko Jonas yan. Pero yun, sana sobrang solid na bakbakan. Galing kay K-Ram, medyo slip up yung third round ni MP3 kanya. Yun yung naaalala ko sa kanya, di ba? So siguro bawi niya to. Gawan niya na solid. Tangina, first 3 battles pa lang. So yung kumbaga top 3 battles ng Bill. Busog ka na. Tapos ito susunod, isa buhay pa. Pagbabalik ni Sak Maestro tsaka Shaboy. Tangina. Anong tingin ko dyan? Fuck. Unang talo ni Shaboy yan. Sak Maestro na Sak Maestro na alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kumbaga, nakakwentuhan ko siya nung siguro, ewan ko, last month. Sabi niya, nag-aayos na raw talaga siya. So, ito daw yung parang redemption niya. Sana nga, gusto ko makita yun. Gusto ko makita yung Sak Maestro na nakita ko sa harap ko nung bumatil kami. Diba? Dahil fan din ako ni Sak. Ayoko na ganun yung storya ni Sak na parang siya yung nagpabaya na magaling, di ba? Parang mas gusto ko ng ako lang bilang fan, syempre mas gusto ko na storya ni Sak meron siya talagang sobrang solid na run, na sobrang ganda dahil sobrang dami. I'm sure marami kami nakaparehas ko na
trip yung ganong style. Alam mo yan, looking forward makanood ng ganong quality ng battle MC. So sana ito yung malayo marating ni Zack sa Isabuhay, no? Gusto ko yun. Isa siya sa marami akong manok sa Isabuhay dahil kong tingin na deserving manalo talaga. Kumbaga, hinog na para manalo o matagal nang hinog at hindi pa rin nananalo. Isa si Zack doon. So, yun. Tingin ko yun. Si Shaboy, nakita ko rin yung huling Shaboy yung sa Royal Rumble at alam kong solid din yung style niya talaga. Mas hindi siya sumasabay sa hindi siya sumasabay sa kumbaga sa ika nyo nga sa meta. Hindi ganoon yung direksyon niya. May sarili siyang diskarte at alam niya kung paano makuha ang atensyon ng mga tao. Tama yung mga sinasabi niya. Hindi flashy pero tama. So pero yun, bilang isang tao na believe kay Zack, tingin ko hindi pa oras para manalo alam mo yun, kumbaga na para manalo si Shaboy. Sayang yung undefeated run, pero tingin ko dyan magtatapos yun. Sorry Shaboy. Sorhenyo next, Sorhenyo tsaka Saint Ice, no? Dalawang hindi ko na yung style ni Ice ngayon hindi na agresibo Dati mas agresibo siya ngayon hindi na mas kalmado na at mas mature na rin yung pag-iisip technical pa rin pero iba yung demeanor na ni Ice ngayon kumpara dati. So I'm sure mas kumbaga mambubuli si Sur pero alam kong hindi mo papabuli si Ice, parang ganun yung dating, di ba? Hindi mo papabuli si Ice pero rap wise, material wise, presence, tingin ko mas pwedeng makuha ni Ice yun over Sur. Wala, yun lang yung tingin ko talaga at parang sa kung ano man yung pwedeng advantage ni Sur, parang pwede siyang sabayan ni Ice. Parang ganun ko na ewan ko, tingnan natin, pero medyo ganun ko siya nakikita kumbaga sa MMA lahat ng strengths ni Sur o lahat ng disiplina ni Sur, disiplina rin ni Ice, di ba? Pero magkaiba pa rin sila ng pagkatao, di ba? So iba pa rin yung mga sinasabi nila, pero ganon. So tingnan natin, hindi mo pwede sabihin masasabi ba style clash? Parang hindi, di ba? So mas marami silang similarity. Hindi din Pero ewan ko, tingnan natin. Pero bakbakan, sigurado. Yun. Pero tingin ko makuha ni Ice yun. Paranaque represent Saint Ice, makuha niya yan. Tapos next, Harlem Baliw tsaka Harlem Baliw ang puta. Oo nga, no? Harlem Baliw dati siya. Juan Tamad tsaka Harlem Baliw. So Harlem Baliw versus Manda Baliw. Ang kulit, tangina, baliwan to. Tingnan natin kung paano mangyayari, pero syempre alam nating mas rhymer si Harlem sa kay Manda Baliw. Pero mas kuha ng crowd si Manda Baliw kasi kay Harlem. Hindi ko alam dahil hindi na ako nagpupunta ng live, pero parang ganun yung dating.
Pero tingin ko makukuha ni Harlem. Kumbaga sa pagiging rapper o rhymer, depende nila kung gaano ka-sloppy yung performance niya. Kasi minsan lousy to si Harlem, kulang sa practice. Yan, nagpabaya, busy siguro sa trabaho, ewan ko, pamilya, whatever. Pero, yan, magdidepende siguro yung resulta niyan sa kung gaano ka-preparado si Harlem. Yan, pero sana maganda yung laban. Diba? Sana walang pangit na laban dito sa second side. Yeah. Sunod, Krega versus puta, isa buhay din pala tong Harlem tsaka Manda Baliw, no? So tingin ko Harlem makukuha niya sa isa buhay. Tapos sunod Krega Slack 1, isa buhay din. Yan style clash. Yan ang style clash. Slack 1 mas flow, mas humor. Ganon. Si Krega mas seryoso, mas imagery. So, tsaka uprising represent yan, yo. So, tingin ko mahirap i-judge yung battle dahil base sa kanilang dalawa. Para paano masasabihin ko sinong mas magaling sa dalawa dahil magkaiba sila. Di ba? Yan. So, fuck. Ewan ko kung paano nga yun. Pero syempre, Krega ang gusto ko manalo dyan. So, yun na. So far, ang akin, Cripply Topher. Tapos Zenlook. Tapos Jonas. Sak Maestro. Saint Ice. Harlem. Tapos Krega. Tapos yung last, G-Clown versus Unico. Tingin ko makuha ni Unico yan. Isa buhay din pala yan, no? Pagbabalik ni G-Clown. Kailan pa huli ni G-Clown? Tagal na. Parang matagal na, no? Well, hindi natin alam kung ano si G-Clown ngayon. Kung matagal siya nagpahinga. Malinis si G-Clown mag-perform. Astig yun. Pero sa mga latest na battles ni Unico sa return niya, parang 2.0 yun. So, tingnan natin yung 2.0 ni G-Clown kung kayang talunin yung 2.0 ni Unico. Parang gano'n, no? Sa ngayon, Unico. Kasi nakita ko na eh. Yeah. G-Clown, hindi pa eh. Tingnan natin. So, yun. Yun ang aking palagay sa unang gabi ng second sight, yo. So, kailan to? April 25, second sight 15. Yan. Tandaan nyo, ang second sight, yan yung battle namin ni Delo. yun yung pinagsimulan ng second sight, no? Gabing yun, Looney Gap, Batas Delo. Tingin ko kami yung battle bago sila eh. Tapos Dikta Kabel to. What's up, Bri? Yeah. So, Target Look. Ano? Ulit na. Fuck. Hindi ako nagkakamali. Yun yung may nagpalabas ng mga hip-hop documentary si Arik ng hapon. Kumbaga maaga nagsimula event. May mga ganun. Dati naalala ko Flip Top may live graffiti pa. Sobrang astig. Oo nga, no? Parang astig ibalik yun ngayon. Kaso hindi. Kapag indoor, baka hindi pwede. No? Pero parang
sarap ibalik nun Kala mo ako nagdedesisyon no? Pero yun. Okay. So yun. At abangan yung day 2 naman na Batastradamus. Upload ko sa susunod na araw. At bago matapos, collab namin ng Fatheads, PHATHEADS. Message nyo lang ang Instagram o Facebook kung gusto nyo umorder. May natitira pang ilan sa hindi na pre-order. So yeah, that's it yo. Salamat sa lahat na nanood. Peace!